Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nananalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang pagkakaroon ng kababaan ng loob. Kung maalala ninyo, noong nakaraang linggo, ang ebanghelyo natin ay patungkol sa, nakalimutan na, Father. Pero pagbalita sa mga social media, hindi makalimutan. Lalo na yung mga involved sa flood control. Kasama, mamatay na sana sila, Lord. Baka yan ang pinagdasal ninyo. Noong nakaraang linggo, maalala ninyo, merong isang palo na humihingi ng hustisya sa isang hindi makatarungan o walang takot na hukom. Dahil sa kanyang pagpupunyagi, sa pagpipilit na igawad sa kanya ang karapatang hustisya, natanggap niya iyon. Tulad ng isang pananalangin, kailangan nating magpursigi na katukin ang Diyos, hilingin. Kung hindi man niya ibibigay, ay hindi yun para sa atin, kundi meron pang mas mabuti na ibibigay niya sa atin. Dito ngayon, sa ating ebanghelyo, maging sa mga pagbasa din, binibigay sa atin ng Diyos ang isang napakahalagang susi para tayo ay pakinggan ng Diyos sa ating panalangin. Dito sa ebanghelyo may dalawang uri ng tao. Isang publikano at isang Pariseo. Sa loob ng simbahan, ganito din ang klase ng mga tao. May Pariseo at may publikano. Anong pagkakaiba ng dalawa? Kasi yung publikano, siya yung kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa aklat po ng Kawikaan sinasabi, hindi kinalulugdan ng Diyos, kundi kinamumuhian ng Diyos ang mga mayayabang. Pero ang mga mababa ang kalooban, ang siyang pinakikinggan at kinalulugdan ng Diyos. Paano mo malalaman kung ikaw ay merong mababang kalooban? Kung ang panalangin mo ay hindi nakasentro sa sarili mo lang. Kung ang panalangin mo ay hindi pagmamayabang. Halimbawa, Lord, thank you. Hindi ako kasama sa flood control. Lord, sana mamatay na yung mga involved dyan sa flood control. Pag ganyan ang pagdasal mo, pakikinggan kaya ng Diyos? Hindi. Kaya nga, sinabi nila, Father, malapit ang birthday mo. O November 1 po yung aking birthday. Ano pong ipagdadasal ninyo? Ano pong wish ninyo? Biniro ko sila. Yung wish na lang ni Cara David. Hindi po. Bilang isang Kristiyano, hindi ka po magdadasal kahit sa isang makasalanan para sa ikapapahamak niya. Ang isang taong may mababang kalooban ay tulad ng Panginoon,
Kahit na ginawa na siya ng masama, mabuti pa rin ang kanyang ipinapanalangin sa taong gumagawa sa kanya ng masama. Ganito ang isang tao na may mababang kalooban. Kaya sabi niya ni Kristo, malalaman mo ang isang tao pag may mababang kalooban, pag ginawan mo na ng masama. Kaya sabi ni Kristo, pag sinampal ka, anong gagawin? Ibigay ang kabila. Kaya? Nagagawa ba? Makarinig lang nga ng salita. Salita pa lang, nagagalit na. No? O, lalo na pag inirapan ka pa, no? At dinuro ka, ay nako. Kaya malalaman mo isang tao, pag mayroong mababang kalooban, pag ginawa na siya ng masama, hindi siya gaganti ng masama. Bagkus, mabuti pa ang kanyang igaganti. No? Ano pang sinabi ni Jesus? No? Pag ninakawan ka, anong gagawin? Ibigay mo pa yung sobra. Pag kinuha ang iyong damit, no? Ibigay mo pa ang iyong pambaba. Lahat ibibigay mo. Pag ninakawan ka ng flat screen TV, isama mo pa yung remote. Para di mahirapan yung magnanakaw sa kakapindot. Baka di niya alam kung nasaan yung pindutan ng TV. Bakit pa kasi flat screen ang binibili? Hindi na lang maraming pindot-pindutan. Kaya ibigay mo yung remote kasama yung password ng Netflix ninyo. Baka kapitbahay mo lang ang kumuha. No? Huwag ka nang pumunta sa barangay. Huwag ka nang sumigaw. Di ba? Baka pagkakunti, magnanakaw, kilala kita. Huwag na. No? O di kaya habulin mo para bugbugin. Hindi na. Kung hahabulin mo man, bigyan mo ng pamasahe para hindi siya mahirapan magbitbit sa ninakaw niya sa iyo. Yan ang palatandaan ng isang taong may mababang kalooban. Ano pa? Ang isang taong may mababang kalooban, hindi nagkikimkim ng galit. O hindi nagtatanim ng sama ng loob dahil ginawan siya ng masama. Ang isang taong may mababang kalooban, tulad ni Jesus, kahit na siya ay ipinako na sa krus at sumisigaw na sila, patayin siya, ipako sa krus. Anong sinabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? Pag ganito ang ating disposisyon, no? Kinikilala natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, mga kapatid, tayo ay mga aba. Tayo yung mga walang sinabi. No? Tayo yung mga mahihirap, aba sa espiritual na aspeto. Kaya nga sabi ni San Pablo, inaantay niya na siya ay purungan nitong korona ng tagumpay. Magiging tagumpay tayo sa pagsunod ng Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, kung meron tayong mababang kalooban. Pero pag tayo ay naging mayabang, tulad nitong publikanong ito, no? Tayo yung nagpapakataas na balang araw ay ibababa din ng Diyos. Alin ba ang mas mahalaga? No? Tayo ay nagiging dakila sa mata ng tao o magiging dakila tayo sa paningin ng Diyos? Alin ang mas gusto ninyo? Maging dakila sa paningin ng Diyos? Kaya itong mga nangyayari sa mundo ay isang paalala sa atin, no? Na hindi natin hawak ang buhay. O kaya huwag tayong magmataas. Huwag tayong maging mayabang kahit na tayo ay nasa posisyon. No? O tayo ay naging nakaangat sa buhay at meron tayong kapitbahay na walang-wala. No? At pag tayo ay nakapikit lang, kahit na alam mo na wala silang ulam, no? Nagpaparinig na yung kapitbahay mo. Ang sarap ng adobo. Uy, may crispy papa yung kapitbahay. Tayo walang ulam. Para kang bingi, hindi mo napakinggan. Bahala kayo dyan. Kulang pa to sa amin, itong crispy pata na ito. Hindi mo malang binigyan na kahit nakakaunti. Sa tingin mo, magiging dakila ka kaya sa paningin ng Diyos? Hindi. Nakita mo na yung pulubi. Tapos, meron ka daladalang tinapay. Kaya mo bang ibigay yun kahit gutom ka? O mas uunahin mo yung gutom mo kaysa doon sa pulubi na yon. Alam niyo po, meron pong isang beses na ako po ay na-assign sa ospital, no? At
Pag sunod-sunod po yung namatay sa ospital, no? Talagang down na down po yung aking pakiramdam, no? Lalo na magkasunod yan, magkatabi pa ng kwarto para nag-uusap. Ha? Hindi pwedeng ako lang, dapat may kasama din ako. Ha? Sunod-sunod sila namatay. Paminsan nadidepress ako, no? Pag nandoon ako sa ospital. Kaya ginagawa ko, lumalabas ako. Noon, umiikot ako dyan sa Mall of Asia kasi yung ospital malapit lang, nasa Pasay. Pero ngayon, alam kong tinatawagan ako ng mga madre pag nandyan ako sa malapit, Father, may namatay na naman. Para hindi ako matawagan, pumupunta po ako ng malayo-layo na kaunti. No? Pumunta pa ako ng Robinson, Manila. Ha? Paminsan naglalakad lang ako. No? O di kaya sumasakay ako papunta, pabalik na ako naglalakad. Nung ako ay pauwi na, hindi po ako naka-clerical. Kaya hindi po makikilala na ako'y pare. Ako lang naka-short at naka-t-shirt lang. No? Para casual na maglalakad lang talaga. Meron po ako nasa gupa. Hindi naman siya humingi sa akin. Pero alam kong gutom na gutom itong pulubing ito. No? May dala-dala siyang malaking sako. I don't know kung anong laman, mga plastic siguro. O napakalaki ng sako. At alam ko, gutom na gutom daw tao, pawis na pawis at namumutla. No? No, ako ay paraan na, malapit sa kanya at siya naglakad. Bigla ning sinabi, baka meron po kayong maibigay, gutom po ako. No? Sabi ko, ako ba ang sinabihan niya kasi marami kami naglalakad. No? Lumampas ako. Pero parang tinusok yung aking puso. No? Sinasabi ng Diyos, walang hiyang pari ka. para ka nitong pariseo, no? Parang kinurot mo ang aking puso. Dali-dali po akong bumalik, no? At alam ko wala akong pera. Kasi pag lumalabas ako ganyan na naglalakad, ayaw ko magdala ng pera, no? Kasi pag may nakita ako, hindi pwedeng hindi bibilhin, no? Ganyan pa naman, di ba? Pag pumunta ka ng mall, maraming sale. Ha? Natataon talaga pag pumunta ako, may sale ka agad, no? Kaya hindi ako nagdadala ng pera. Sakto lang pamasahe yung aking dala. No? Meron akong dalang 50, pamasahe pa uwi. Sabi ko, ibibigay ko ba ito? Lord, pagod po ako. Gusto ko pong sumakay. Ha? Ibibigay ko ba? O isasakay ko na lang pa uwi? No? Pero hindi po kayang lunukin ang aking konsensya. No? Hindi ko po kayang pumikit na lamang at magpakabingi at sasabihin, Lord, sakto lang ang pera ko. Wala tayong magagawa. Binalikan ko talaga yung matandang iyon. No? Tinukot ko yung 50 at ibinigay ko sa kanya. No? Sabi ko, maglalakad na ako. No? Hindi ko naisip na meron pala akong beep card. Pwede pala ako mag-LRT. No? Di baling doon sa EDSA, maglalakad na lang ako, kaunti na lang lakad. No? So binigay ko yung 50 pesos. At alam niyo nung binigay ko, no? Hindi po ako nang hinayang at hindi po ako nagsisi. Para bagang nakagawa po ko ng isang bagay. No? Para bagang no, na ibinigay mo yung kakaunti, pero mas malaki ang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Ito yung sinasabing mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Huwag dito sa lupa. No? Huwag kang mag-impok dito kasi nanakawin lang ng mga flood control. Ha? Huwag kang, huwag kang mag-impok dito sa lupa kasi mawawala lang. No? Alam niyo po, the following day, meron pong tumawag sa akin at nagpa-bless. Akala ko, yung ibibless ko, maliit lang na tindahan. Yun pala, mall po ang pinabless nila. 4 na palapag. Ha? Sa loob-loob ko, Lord, bakit 4 na palapag? Ha? Baka ibibigay nito 500 lang, kulang pa sa pamasahe ko. At sa pagod ko. Pero hindi ko na inisip, sabi ko, di bali, nauuhan ko na wala na akong magagawa. Alam niyo po kung magkano ibinigay nila? Hindi ko na sasabihin, baka, baka humingi pa kayo. Ha? Pero nangyari ito, matagal na. Ha? Alam niyo po magkano ang binigay? 50,000. Ha? Imagine mo, mula sa 50, no? Ginawa ng Diyos 100-fold into 50,000. Ha? Nagulat po ako nung binuksan ko yung akala ko talaga pag hawak ko sa sobre, alam ko na 50-50 to kaya makapal. Ha? Makapal yung sobre. Hindi ko binilang, nahiya ako. Nilagay ko kaagad sa bulsa. No? At pagdating ko sa ospital, iniwan ko pa doon sa bag. Hindi ko binilang, hinayaan ko na. Nung kinagabihan sa ko lang tiningnan. No? Kasi kailangan kong bumili. No? Ng gamot. Nung tininan ko, my God, nagulat ako. Tatawagan ko sana yung nag-invite, baka nagkamali ito. Kasi during that time, nandoon din yung mayor ng lugar. No?
Baka nagkamali ng bigay ng sobre, baka nabigay sa mayor yung sa akin, no? At yung sa akin, no? Ay yung sa mayor ay nabigay sa akin. Gusto kong tawagan, no? Kinonfirm ko sa kanya, tama ba yung binigay niyong sobre sa akin? Akin ba talaga yun? Opo, Father, sa inyo po talaga yun. Sigurado kayo, no? Medyo malaki, opo, sa inyo po talaga yun. At hindi na ko nang hinay, sinabi ko talaga sa kanya, 50,000 yung laman ng sobre. Opo, Father, nahiya nga kami, kaunti pa yun. Kaunti pa daw yung binigay. Kasi 4 na palapag kasama yung parking lot na pinabless sa akin. No? Kaya na ako po ay, sinabi ko kasi, dala ko lang ganoon lang na holy water. No? Sabi ko, hindi nyo naman sinabi na 4 na palapag. Akala ko talaga, 1 floor lang, no, ng tindahan. Sabi, Father, sorry po, hindi po kami nakapagsabi. No? Kada ura-urada ako nag-bless doon ng holy water, 1 balde. Kalahati ng balde ang naubos na holy water. Ang laki talaga ng tindahan. No? At sabi nila, Father, sa susunod ikaw naman ang kukunin namin. No? Sabi ko, sana, no, kahit malayo, ako pa rin. Si Father talaga. No? Pero sabi ko, hindi, kung kailangan niyo po, wala pong problema. No? Kaya mga kapatid, huwag tayong manghinayang. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, sana matutunan natin, tulad nitong publikanong ito, magkaroon ng kababaan ng loob. Huwag maging mayabang. Kaya sa ating pagdadasal, sana makita natin, hindi yung mga nagawa natin, yung accomplishment natin. Sana sa ating pagdadasal, unang-una, makikita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sana makita natin sa ating pagdadasal na hindi ako karapat-dapat, pero kinahabagan ako ng Diyos. At higit sa lahat, sa ating pananalangin, sana ito ay nakaugat sa pag-ibig. Hindi lang sa pagmamayabang, hindi lang sa pangangailangan, kundi sa pag-ibig. Kaya sa pananalangin natin, pwede din natin ipanalangin yung mga taong mahirap ibigin. Lalo na yung ating mga kaaway. Kaya nyo magdasal ng mga kaaway ninyo? Kaya, Father. Pero ibang dasal, Lord, kunin mo na. Yun ba yung pagdadasal yun? Hindi. No? Sana sa pagdadasalin nyo, sa inyong mga kaaway, Ama, sana biyayaan nyo rin itong mga taong ito. Alam nyo po, na malapit ang aking birthday, pinagdadasal ko talaga. Sana Lord, itong mga involved na mga magnanakaw na ito, no, sa pagtuntol at ano paman, sana po, bago sila mamatay, ay magbalik loob sila sa Diyos. No? Sana Lord, no, bago sila, no, pumanaw, ay maranasan nila ang iyong pag-ibig at habag at magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga puso. Kaya nga mga kapatid, pag hindi tayo naging mababa ang kalooban, baka maunahan pa tayo ng mga taong ito makapasok sa langit. Magulat ka na lang, ikaw nasa purgatorio, sila nasa langit. Lord, bakit? Bilyon-bilyon ang kinuha niyan, ako kaunti lang naman sa barangay. Lord, ayuda lang nakuha ko. Sino milyon-milyon? Kasi meron sila, no? Tulad ng publikano, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Sana ganoon din tayo mga kapatid. No? Tulad ni San Pablo, no? Ito yung pinakaaantay natin na sana tayo ay maputungan ng korona ng kaligtasan, ng korona ng buhay na walang hanggan. No? Makakamit natin yan kung tunay tayo na maging tulad ng Panginoon. Mababa ang kalooban, handang gawin ang kalooban ng Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,